araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Vinice Untohan na mag-uulat ng Kabanata 15 at 16 ng Dolly Tangere. Narito naman po ang mga tauhan sa Kabanata 15. Una, si Basilio. Si Basilio ay nakakatandang kapatid ni Crispin at nag-aalala sa kanilang ina. Pangalawa, si Crispin. Pinagbintangang nagnakaw sa simbahan at nakakabatang kapatid ni Basilio. Pangatlo, sa Kristang Mayor. Nagparusa kay Basilio at Crispin at nagpataw ng multa. Narito naman ang mga talasalitaan. Una, ang mga hiyaw ni Basilio ay malakas dahil siya ay nasasaktan. Ang salitang hiyaw ay nangangahulugang sigaw. Pangalawa, umiyak si Sisa dahil sa kalumbayan. Ang salitang kalumbayan ay nangangahulugang kalungkutan. Pangatlo, tinutulan ni Padre Damaso si Ibarra. Ang salitang tinutulan ay nangangahulugang hindi sinang-ayunan. Pang-apat, napanaghoy si Nene noong pinalo siya ng kanyang nanay. Ang salitang panaghoy ay nangangahulugang daing. Panglima, nagpatibuwal ng desisyon si Jacob para sa kanyang sagot sa project. Ang salitang patibuwal ay nangangahulugang nagpadalos-dalos. Ang mga sakristan. Ang kinausap ng magkapatid ni Tasio ay sina Crispin at Basilio. Kahit may banta ng bagyo, pinatunog pa rin ng dalawa ang kampana sa kampanaryo, ngunit hindi nila ito napatunog ng tama. Gusto na makauwi ng dalawa lalo't ibinalita ni Tasio tungkol sa hapunang inihanda ng isang sisisa. Pero patuloy sila sa trabaho sa simbahan. Napagbintangan nagnakaw si Crispin, galit siya sa paratang at ipinagdarasal na magkasakit ang mga praile. Halagang 2 onsa ang pinababayaran sa magkapatid, gayong 2 piso lang ang sahod nila kada buwan. Hindi nila mababayaran ang ibinibintang na ninakaw nila. Nakapagbitiw si Crispin ng mga salitang sana ay tunay na nagnakaw na lamang umano siya para makapagbayad sa ibinibintang na halaga. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang sakristang mayor at sinita ang dalawa sa palyadong pagpapatunog sa kampana. Sinabihan din sila na hanggang 10 pa sila ng gabi sa simbahan. Lagpas na sa 9 ng gabi, pahintulot upang maglakad sa kalsada. Makikiusap sana si Basilio sa sakristang mayor, ngunit hinila nito ang umiiyak na si Crispin pababa sa simbahan hanggang lamunin ng dilim. Hindi makapaniwala si Basilio sa sinasapit na kalupitan ng kapatid. Gumawa ng paraan si Basilio upang makababa sa kumpanaryo nang tumila ang ulan. Kumuha ng lubid at nagpadausdos hanggang makarating sa simbahan. Nahanap niya ang silid na pinagdalhan sa kapatid, ngunit sinarado ang pinto. Ang aral na aking natutunan ay epekto ng sosyal na hindi pagkakapantay-pantay. Ang sitwasyon ng magkakapatid ay nagpapakita ng malalim na sosyal na hindi pagkapantay-pantay sa lipunan. Kabanata 16, Dolly Tangere. Narito ang mga tauhan ng Kabanata 16. Sisa, Crispin at Basilio. Narito din ang mga talasalitaan. Una, bakit pinatay niyo si Don? Wala siyang puso. Ang ibig sabihin ng walang puso ay walang awa. Tinangkang nakawan ng lalaki ang pasahero sa jeep. Ang kahulugan ng tinangka ay binalak. Pangatlo, nakapalupot ang ahas sa leeg ng lalaki. Ang ibig sabihin nakapalupot ay nakalingkis. 4, nakasukob sila Nena at Jeje sa kuweba. Ang ibig sabihin ng sukob ay magkasama sa iisang silungan. 5, nahumpak ang katawan ni Jeje dahil siya ay nag-ehersisyo. Ang salitang nahumpak ay namayat. Kabanata 16, si Sisa. Si Sisa ang ina ng 2 tauhan sa simbahan na sina Crispin at Basilio. Naniniraan sila sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan. Mahirap ang pamumuhay nila. Nakapangasawa siya ng isang tamad, sugarol at hindi responsableng lalaki. Maliban sa wala itong pakinabang, nakatatanggap pa si Sisa ng pagmamalupit sa asawa.
Martir si Sisa. Hindi niya alintana ang pananakit at patuloy na sinasamba ang asawa. Isang gabi ay naghanda si Sisa ng isang espesyal na hapunan gaya ng sinabi ni Tasyo. Bihira itong mangyari dahil salat sila sa buhay. Naghain siya ng tuyong tawilis at kamatis na paborito ni Crispin, tapang baboy ramo at hita ng patong bundok para kay Basilio. Gayunman, dahil naipit sa isang pangyayari sa simbahan, hindi makauuwi ang magkapatid para saluhan ang ina. Hindi rin matitikman ng magkapatid ang espesyal na hapunan dahil dumating asawa ni Sisa. Inubos ng walang pusong ama ang hapunan at umalis. Pagkatas mabusog, tangan ang panabok ng manok. Dahil sa ginawa ng asawa, naiyak sa sama ng loob si Sisa. Iniisip niya na ang masasarap na pagkain para sa dalawang anak. Masakit man sa damdamin, nagluto ng kanin at nag-ihaw ng tuyo si Sisa para sa mga anak na inaasahang darating. Ngunit lumipas ang ilang oras at wala pa rin Crispin at Basilio na dumarating. Inaaliw niya ang sarili upang hindi mainip. Maya-maya pa ay dumating si Basilio at isinisigaw ang pangalan ng ina. Ang aral na napulot ko rito ay ang pagmamahal ng isang ina ay dakila. Kahit na kung minsan ay marami na siyang naisasakripisyo para sa pamilya, hindi iniindain ng isang ina ang hirap na dinaranas.